Tang, itong kasunduan ng paglilipat ng ari-arian na ito. Ako at ang tita mo, inihanda namin na. Sa loob ng 3 araw, sa mismong araw ng kasal ninyo ni Hengay, opisyal naming ipapasa ang Go Group sa mga kamay mo. Tito, tita, salamat po sa inyo. Ano bang salamat dyan? Pamilya tayo eh. Noong panahon, ang tatay mo. Niligtas ako sa giyera. Tapos, isinama niya akong magnegosyo. Matagal niya akong sinuportahan. Kaya nagkaroon kami ng Go Family ngayon. Palagi ka naming tinuring. Parang tunay na anak namin. Sayang nga lang at hindi ako pwedeng magkaanak. Kaya inampun ko na lang si Hengay. At ipinagkasundo ko kayo para magpakasal. Simula ngayon. Ikaw na ang mamamahala ng Go Group. Ako at ang tita mo. Pwede na kaming magretiro ng maayos. Sa kasal ninyo ng tito mo, iaanunsyo namin ang kasunduang to. Tungkol naman kay Guhengay, wala naman siyang dugonggo, tagalabas pa rin siya, nakasulat sa kasunduan, basta't mabuti siya sa'yo. Ang Gu family, aalagaan siya habang buhay. Pero kung pasasakitan ka niya kahit kaunti lang, ako at ang tito mo, papalayasin agad siya sa bahay. May lakas ka pang magpalipad ng utak, ha? Parusa ko sa'yo, hindi ka pwedeng bumangon mula sa kama buong araw. Ay naku. Sino yan? Uy, pare ko, bakit parang hindi ka na lumalabas? Para mag-inuman tayo? Ah, may dahilan pala. Napakaganda at halatang sabik si girlfriend mo. Ah, kung ako yan, malamang nagpadala na rin ako sa tukso. Hoy ikaw, pare ko, puro sinasabi ng iba na ang puti-puti mo at ang lambot-lambot mo. Huwag ka nang mahiya, pakita mo naman sa amin. Halika na. Guhengye, tama na yan. Kapag sumobra na lumalampas ka na. Pare ko, ang tagal kong naghintay sa'yo dito sa baba. Sumakit na yung mga paa ko, imbis na ako yung pakonsuelo mo, yung iba pa ang iniintindi mo. Pare ko, bumili ako ng leopard print na brief para sa'yo. Sakto dapat yung size nito. Suotin mo na dali, ipakita mo kay Papa. Ako pala yung papa mo. Aminin mo man o hindi, sakto talaga yung size. Sige na, kunin mo na lang. She. Magkapatid lang naman tayo, sanay na kami sa asaran. Hello, tita. Alam mo ba yung paborito mong anak? Nagpapanggap na anak ng kaibigan niya para lang makiama sa labas? Ruantang, baliw ka na ba? Napakaliit na bagay lang to, o, kailangan mo pa ba akong isumbong sa nanay ko? Ganito lang talaga kapag magkapatid, asaran lang to, tandaan mo rin, hindi pa naman tayo kasal. Feeling mo agad, ikaw na ang Gu family's young madam. Gusto mong maging girlfriend ng tropa. Una mong matutunan dapat sanay ka sa laro. Nakipagpustahan kasi yung tropa ko. Na kaya raw niyang, mapaamo ka sa kama. Ayokong maniwala, kaya hinayaan ko siyang pumwesto sa ilalim ng kama para makinig sa mga nangyayari. Mga ganitong personal na bagay, isinusumbong mo pa sa magulang. Wala ka na bang hiya? Alam mo namang private issue ang tungkol sa magkasintahan. Ikaw tong gumapang pa sa ilalim ng kama para makiramdam. Ikaw, wala ka bang hiya? Si Shenlin ay tropa ko. Single naman siya. Hinayaan ko lang siya kasi. Curious siya kung anong meron. Paminsan-minsan lang naman yun. Wala namang masamang nangyari sa'yo. Ruantang, tama ba? Ang cute ng pangalan mo. Pero ang lakas ng sigaw mo kanina sa kama. Ngayon din, ipapadala ko yung video mo. Sa group chat namin magkakaibigan. Para makita nilang lahat ang ganda mo. Ruantang, ano ka ba? Sinampal mo pa ako. Balak mo pa bang ituloy itong kasal? 3. Anong balak mo? Sinasabi ko na sa'yo. Ako at si Hengye, magkapatid kami mula pagkabata, walang hiya-hiyaan. Ikaw tong huling dumating, wala kang karapatang sirain ang samahan namin. Si Linlin ay tropa ko. Huwag mo isipin na dahil ikaw ang mapapangasawa ko. Pwede mo na apihin ang kaibigan kong babae. Isang salita ko lang. Papalayasin kita kahit kailan ko gusto. 2. Anong binibilang-bilang mo dyan? Siguro natakot ka lang sa akin na praning katuloy. Mga ganyang babae ang hirap pagsilbihan. Sobrang maarte. 1. Gu Hengye. Andyan na ang mga magulang mo, nasa battlefield na. Ang dapat mong iniisip ngayon, hindi yung pag-aalaga sa girl best friend mo at pagtatalak sa akin, kundi kung paano mo ipapaliwanag. Pag dumating na nanay at tatay mo, tanungin mo sarili mo, sino ka ba talaga?
Narinig ko lahat mula rito sa labas. Kayong dalawa, mga cutie pa naman. Tao pa ba yung pinag-uusapan nyo? Lumabas kayo. Linlin, Sabi ko na nga ba dati pa, si Shenlin, ginagamit lang yung pagiging tropa para makadikit sa'yo. Hindi maganda ang intensyon niya. Tingnan mo, nasaktan na niya si Tangtang. Hinahabol mo pa siya, Gu Hengay. Bulag ka ba? ang pipiliin kong kaibigan, karapatan kong mamili, hindi nyo ako pwedeng kontrolin. Ikaw. Mababang loob naman ng pamilya Ruan sa lahat ng bagay. Halos walang nakakaalam ng tunay mong pagkatao. Pero itong si Gu Hengay, hindi marunong mag-appreciate ang swerte niya. 3 araw na lang, kasal na kayo, pero siya pa. Pinatago pa ang babae, sa ilalim ng kama niyong dalawa. Ginawa ni Guheng yun. Parang wala siyang respeto sa akin. Ayoko na sa taong iyon. Planado na itong kasal, naipamigay na ang mga imbitasyon. Pag kinansela pa natin ngayon, blanko ang mukha ng magkabilang pamilya. Tangtang. Bigyan pa natin ng huling pagkakataon si Gu Hengay. Pwede ba? Kung ayaw pa rin niyang magbago, gaya ng napagkasunduan, puputulan na namin ang relasyon namin sa kanya. Papalayasin siya. Dahil sa inyo pa, bigyan ko siya ng huling pagkakataon. Kung patuloy pa rin siya sa mali niya, ayoko na sa taong iyon. Si Papa Binyag at Mama Binyag, matagal nang gustong makipag-isa sa pamilya Ruan. Para dito, inampon nila si Guhengye. Pagkatapos kong makagraduate at bumalik ng bansa, madalas nilang isinasama si Guhengye at palaging pinapakita siya sa harap ko. Sa umpisa, ang galing magpanggap ni Guhengye. Sobrang maalaga rin siya sa akin. Hindi ko inakala na may sarili pa pala siyang barkadahang hindi ko talaga mapapasok. Habang buhay, palaging ako ang outsider sa grupo nila. Ruan Tang. Magkapatid lang kami ni Hengye. Sanay lang kaming magbiruan at mag-asaran. Hindi ka naman magtatampo, di ba? Lagi si Shenlin ginagamit yung magkapatid na dahilan para ipagyabang sa akin. Yung espesyal niyang lugar sa puso ni Gu Hengye. Pinapaligaya ni Gu Hengye si Shenlin. Ginagawa niyang katuwaan yung inggitan ng mga babae para sa kanya. Sinasabihan akong makitid isip at hindi kaya matanggap yung pagkakaibigan nila. Dahil madali siyang kontrolin, pinabayaan ko na lang. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kung hindi pa rin niya maintindihan kung saan dapat siya, ako mismo ang magbabawi ng lahat mula sa kanya. Ikaw ba, may sinabi ka na naman sa mga magulang ko. Pinaputol nila yung pakikipagkaibigan ko kay Linlin at pinutol pa yung allowance ko. Wala naman talagang nangyayari sa amin ni Linlin, huwag ka namang laging nagdududa. Ngayong gabi, pinlano ng tropa ko, ang isang singles party. Gusto kitang imbitahin. Singles party. Pupunta ba yung babaeng kabarkada mo na si Shenlin? Hindi siya pupunta simula nung huling beses, hindi ko na siya nakasama, kaya yung ibang barkada ko, unti-unti na ring lumalayo sa kanya. Pangako, wala talagang ibang babae. Huwag kang mag-alala, alam ko naman talaga na nagkamali ako. Simula noong huling beses, hindi ko na rin siya kinontak. Kaya naman, huwag mo na sanang ipaputol yung allowance ko sa parents ko, okay? Okay. Okay. Basta alam mong mali yun at nagbago ka. Dahil na rin sa respeto kina Papa Binyag at Mama Binyag, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Sa singles party mo ngayong araw, sasama ako. 3 araw at 3 gabi, gitnang gabi na rin. Ni hindi man lang tumigil. Go Xiao, andito na si ate asawa. CJ. 3 araw pa, ikakasal na ako. Pagkatapos noon, magiging opisyal na. Ako na ang hahawak sa group. Ngayong gabi, kailangan talaga naming magpakalasing. Pero sasabihin ko lang sa inyo, kung sino man ang magpapainom dito, dito na kayo sa akin lumapit. Huwag nyo asar-asarin si Tangtang. Narinig nyo ba? Talagang maalaga si Gu Xiao kay ate asawa. Buong lungsod ng Jing. Alam kong sino si Gu Xiao, tagapagmana ng pamilya Go. Ang dami ring gwapo at magaganda. Gustong makipagkaibigan sa inyo. Pero si Gu Xiao, iisa lang talaga. Ang tapat si ate asawa lang. Tagay na. Sige. Sabay-sabay tayong uminom. Sabi mo, pagkatapos ng 3 araw, ikaw na ang hahawak sa group. Tama. Matagal nang sinabi ng mga magulang ko, pag araw ng kasal ko, babasahin nila yung kasulatan ng paglipat ng ari-arian. Kaya siguradong magiging opisyal na. Pasa na nila sa akin ang pamilya Gu. Tangtang, ito ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian. Ako at ang tita mo, planado na sa araw ng kasal. Ninyo ni Hengay, formal nang ipapasa. Sa iyo ang Go Group. Itong si Gu Hengji, talagang inangkin na ng sarili niya ang pagmamana ng pamilya Gu. Congrats, Gu Xiao. Tara na. Isa pa. Pasensya na kayo, mga tol. Naghintay pa kayo.
Grabe naman Linlin. Ngayon ka lang, naging sobrang girly. Anong sobrang girly? Simula bata pa tayo. Puro tropa lang tawag natin, tropa. Babae naman talaga siya. Sino bang tinatawag mong babae dyan? Magkaibigan. Namimiss mo ba si ate mo? Akala ko ba hindi ka pupunta? Ngayong gabi na ang huling binata ng tropa ko. Bilang tropa, dapat nandoon ako. Nag-effort pa nga akong magdamit ng pambabae para sa iyo. O, kamusta? Pwede na ba? Yung ibang tropa, puro papuri sa akin. Ikaw lang, ni hindi mo ako tinitingnan. Anong problema mo? Nahihiya ka? Ayos, maganda, maganda. Nakalimutan ko pala. Nandito pa si Ruantang. Ngayong gabi, ang despedida ni Guhenje. Kaming tropa, nandito para mag-celebrate kasama siya. Huwag mo sanang isumbong na naman sa magulang, ha? Subukan lang niya. Si ate asawa, hindi naman mayaman ang pinagmulan. Ang hirap pa niyang naging asawa ng Gushao natin. Kailangan talaga maging masunurin siya. Sa totoo lang, pag nawala si Gushao natin, saan pa siya hahanap ng gwapo at mayaman na kagaya niya? Kung gustong mag-asawa ng mayaman, kailangan marunong magpakababa. Si Guhenji, puro salita lang na nagsisisi, pero di naman talaga sinusunod. Ang sabi ni na papa't mama, ang ganda ng palabas ng mabuting ama at masunuring anak. Tama na nga yung kaguluhan mo. Kahit ang mga magulang ko, wala sa lugar, para pakialaman ang relasyon namin ni Linlin. Ikaw pa kayang hindi ka amin-amin. Anong karapatan mo na pakialaman ang samahan namin ni Linlin? Mukhang hindi mo pa naiintindihan kung sino talaga ang outsider dito. Ako ang tunay na anak ng mga magulang ko. Paano ako magiging outsider? Huwag mong isipin na dahil lang kinasal ka sa akin, miyembro ka na ng pamilya Gu. Balang araw, ang buong pamilya Gu mapupunta rin sa akin. Isang salita ko lang, palalayasin kita sa Gu family. Sige na, magkaibigan tayo. Huwag na tayong magpagulo pa dyan. Sa babaeng, walang pakiramdam. Tara, tagayan mo ang tropa. Mag-enjoy tayo ngayong gabi. Para magdiwang, magandang kaibigan, malapit ng ikasal. Cheers! Cheers! Simula ngayon ikaw na, ang bahalang mag-alaga sa kaibigan natin ha. Ang dami niyang bisyo at tupak. Na-memo ko na lahat yon. Ito, kunin mo na, basahin mong mabuti. Linlin. Sobrang kilala mo si Guhengay. Parang ikaw na ang girlfriend niya, ah. Kaibigan lang ako. Siya talaga ang fiance ng kaibigan nating ito. Sobrang swerte niya talaga. Si ate, maganda na ang mukha, maganda pa ang boses. Pati ang hugis ng dibdib, perfect. Parang tubig ang hugis. Yung ganitong hubog, lalo na sa mga married na, patok sa mga lalaki. Di tulad ko, parang tabla, solid at flat. Kahit anong pisil, walang lalim. Naku, Linlin, tama na yan. Sa tingin ko, malaki rin naman ang sayo, ah. Okay lang kung hindi tayo magka-level sa dibdib. Pero si Ed, ang seductive kapag umuungol sa kama. Di tulad ko, ang boses ko, mas lalaki pa sa lalaki. Noong unang kita ko kay Shenlin, ramdam ko na agad na may kaaway ako. Walang kwenta, Henji, palihim na nagkaka-girlfriend. Di man lang sinabihan ang tropa. Akala mo iba na kami sayo. Hindi. Akala ko noon, imahinasyon ko lang to lahat. Hanggang sa huli ko lang napagtanto na nagsiselos siya sa akin dahil kay Guhenje. Si Guhenje naman, habang engaged na kami, kinakain pa rin niya ang selos ni Shenlin. Gusto niya ata, 2 babae, jackpot. Nakakabighani talaga. Nakunan ko pa nga ng picture. Sayang nga lang, na-delete ni ate. Itong barkada ni Gu Henji, sana'y mang insulto depende sa kausap. Ngayon, buong tapang nila, tinatawanan ako sa harap ko pa mismo. Mukhang si Gu Henji, palaging nagkukwento sa kanila na parang minamaliit ako. Yung taong ganyan, di talaga karapat-dapat. Maging fiancé ko, pati na rin, maging anak ng ninong at ninang ko. Nakunan mo pa ng video? Alam niyo naman 'di ba, wala naman akong boyfriend. At curious lang talaga ako sa mga ganoon. Kaya, pinakiusapan ko si kaibigan na ipakita sa akin ng harapan.
Sobrang curious mo talaga. Sa susunod, lahat ng tropa mo, kapag may ginagawa na sa girlfriend, ikaw ba ay magtatago sa ilalim ng kama nila? Para lang, ikaw na ang cheerleader. Gigil pa magkaya nyo yan. Sige na, sinabi ko na, di ba? Si Linlin, curious lang talaga. Oh, Gu Hengji, yung close mong kaibigan na babae, sobrang curious daw siya. Bakit hindi mo na lang siya isama, para maranasan niya mismo? Di ka pa rin tapos, no? Nagsiselos ka kay Linlin, at sa solid naming relasyon, nilalagyan mo pa ng issue sa harap ng magulang ko. Hindi pa nga kita napapanagot Sinasabi ko sa'yo, yung lugar ni Linlin sa puso ko, walang makakapalit noon. Kung seryoso kang pumasok dito sa pamilya, kilalanin mo muna yung pwesto mo. Ay naku, ako at ang mga close kong kaibigan. Lumaki kaming magkakaibigan na parang magkakapatid na lalaki. Walang ere, mas lalaki pa kaysa sa ibang lalaki. Ano bang kinakatakot mo? Kung galit ka pa rin, edi sige, humihingi na ako ng sorry. Kahit medyo nakakainsulto para sa akin, ayos lang. Siyempre, ayoko rin namang mawala si Hengye bilang kaibigan ko. Yung damit ko. 8, kung ayaw mo uminom, sabihin mo na lang. Ba't mo pa ako tinutulak? Guhengye, anong ginagawa mo? Anong problema mo? Seryoso, gusto talaga kita. May ganito ba talagang papasok sa labanan ng walang suot sa loob? Ako. Nakalimutan ko na, edi kalimutan na lang. Wala namang big deal doon. Ako, bilang kaibigan mo, nilalabas ko lang ang tunay na sarili ko. Ganito yung freedom ng katawan at isip. Yung dibdib ko, flat pa sa flat mo. Bakit ko pa kailangan ng nipple tape? Tigilan mo ko. Kung tinakabitan ka, kabit ka na lang. Yung nipple tape ko, ginamit mo pa para kay Linlin? Isang nipple tape lang yon. Ano bang masama kung gamitin ni Linlin? Lahat ng close kong kaibigan, binubuyo ako. Di ko naman talaga kailangan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ang gamit ko, hindi ko kailanman pinapahiram sa iba. Isang nipple tape lang, kailangan bang ganyan ka? Palaging protective ka sa pagkain, sige na sana. 11 piso lang yon. Nipis lang na yan, pinag-aawayan mo pa. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Guhengye, ni minsan, hindi niya inisip na may mali sa mga ginagawa niya. Akala niya, selosa lang ako. Hindi matanggap ang mga barkada niya. Noon, iniisip ko lang na wala pa siyang naging girlfriend. Hindi niya alam ang limitasyon. Pero ngayon, tingin ko, masyado kong pinapaburan ang sarili niya. Sabi niyo, mabait lang siyang kaibigan, di nag-iisip. Ako na daw ang humihingi ng sorry sa'yo para sa kanya. Hindi naman big deal sa akin. Pero siya, pinilit niya talaga na. Ipasok ako sa CC. Kung hindi ko isuot yon, hindi niya ako papalabasin. Matapos ko mapagkasunduan ang engagement namin ni Guhengye, sa harap ng barkada niya, palagi akong outsider. Ako lang mag-isa ang nag-book ng hotel para sa kasal. Dahil si Guhengye, kailangan pa niyang magkaroon ng huling date. Kasama si Shenling, mag-scene. Kuha ng prenup photos. May lakas ng loob na basta na lang umalis. Dahil gusto niyang sumakay ng Ferris wheel. Kay Shenlin sa huling pagkakataon. Noong araw ng pagkuha ng marriage certificate, iniwan niya ako doon. Dahil gusto niyang makipaglakad uli. Kay Shenlin, silang dalawa lang. Palagi kang nagtatago sa barkada at drama. Pero ang totoo, naglalaro ka ng landi sa ibang babae. Nakabrand ka pa bilang daddy's girl. Pero pang-aalas ka sa mga girlfriend ng kaklase mong lalaki. Enjoy ka sa atensyon ng mga lalaki. At kayo dyan, nagbubulag-bulagan. Tuwang-tuwa kayo sa paghabol ni Shenlin sa inyo. Pare-pareho lang kayong lahat. Kayong dalawa. Dapat lang na manatili sa basurahan. Uy, Dad, pwede na palang i-activate yung kontrata. Si Guhengye, pwede na siyang mapaalis sa pamilya Gu. Anong kasunduan? Nagreklamo ka na naman. Huwag mong isipin na favoritism ka ni Mama at Papa. Akala mo ikaw na talaga ang may-ari ng pamilya Gu. Pagkalipas ng 3 araw ako na ang magmamanage ng pamilya Gu. Isang salita ko lang, mapapalayas na kita sa pamilya Gu. Ganun ba? Paano mo naman nasabi na pagkatapos ng 3 araw, ikaw na ang hahawak sa pamilya Gu? Anong ibig mong sabihin? Ano, ikaw talagang batang ito. Halika, puntahan natin sila. Ang yabang mo talaga. Akala mo kung sino ka na. Sa ilang araw pa, pakakasalan mo na ako. Guhengye na. Ganyang kalaki ang ugali mo. Ako bilang. Dapat muna kitang tulungan. Ayusin ang ugali mo. Kumuha ka ng mainit na tubig para sa akin. Halika, dalhan mo si Kuya Lin ng mainit na tubig. Halika.
Sabunin mong mabuti ang mga paa ni Gu Hengye. Goyang Master. Hindi ba sobra na yata ito? Pag nalaman talaga ng mama at papa mo, mahihirapan kang magpaliwanag. Relax ka lang, si Ruantang naman talaga, ginawa ng mama at papa ko para paghandaan ang kasal ko. Ako ang tunay nilang anak, makakakumpetensya ba ang isang dayuhan sa akin? Pinakain ka niya, kaya dapat lang napaglingkuran mo siya. Opo. Gu Hengji, tingnan mo ang napili mong girlfriend. Ngayon pa lang ang tapang na niya. Pagkatapos ng kasal, baka mas malala pa, baka ikaw pa ang under. Para kang anak niya sa turing. Feeling ko gustong-gusto mo pa yung sampal na binigay ko sa'yo noon. Gusto mong namnamin uli, no? Kung gusto mo talaga si Gu Hengye, diretsuhin mo na lang sana. Bilib pa ako sa'yo. Kung prangka ka lang, paulit-ulit mo akong kinakalaban. Hindi ba para lang patunayan mong may boses ka, na mas importante ka kaysa sa akin? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Gu pa ang nakiusap na pakasalan ko siya. Hindi ako yung nakiusap na pakasalan si Gu Hengye. Kung gusto mo pa rin, mapunta sa pamilya Gyu. Sumunod ka na lang. Huwag kang magkasakit. Pagsasabon lang ng paayan. Ako na gagawa. Alam ko na, mahal mo pa rin ako sa puso mo. Gu Hengye. Ang bait mo talaga, hindi na sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Grabe, Gu Xiao, ang astig mo talaga. Harap-harapan pa sa girlfriend mo. Nilalaban mo ng paa ang girl tropa mo. Hindi ka ba natatakot na mapaluhod sa keyboard pag uwi? Anong kalokohan yan? Si Guxiao at Linlin, magkababata yan, walang makakapalit, sa tingin nila sa isa't isa. Tama si Linlin. Dapat turuan ng leksyon ang bagong misis. Kung hindi mo bibigyan ng posse club sa simula, hindi niya malalaman kung sino talaga ang boss sa bahay. Ang bait mo talaga, hindi sayang ang pagmamalasakit ko sa'yo. Gu Hengji. Tapos na tayo. Kung gusto mo pa ring maging manugang ng pamilya Gyu, inumin mo ang pinagbanlawan ng paa. Pangakuan mo na simula ngayon, hindi ka na makikialam sa samahan naming magkapatid. Ay, yung single party, naging balikbayan party. Lapit na kayo, magdiwang tayo. Malaya na uli si Gu Hengji. May mga tao rin na kahit makipaghiwalay, baka hindi na makahanap pa ng ganyang katanga, kayaman na partner. Gu Hengji. Huwag kang masyadong kampante. Wala ako. Wala ka. Ikaw. Ay grabe. Dahil na rin sa mga magulang ko, bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Inumin mo. Ma, anong ginagawa niyo rito? Pa, Huwag mo akong tawagin pa. Isa ka lang ampon ng pamilya Go. Pinapalayas ka na sa pamilya Go. formal na pahayag ng pagwawakas ng amponan. Sa lahat ng taon na ito, iniisip niya ang dignidad mo, kaya hindi niya pinalaki ang issue. Hindi niya akalain na isa kang traidor na walang utang na loob. Nakikisama ka pa sa mga pasaway at di maayos na tao, tapos nagawa mo pang saktan si Tangtang. Pinahiya mo ang pamilya Go. Simula ngayon, putol na ang relasyon ng pamilya Go at ikaw. Wala nang pake ang pamilya Go kung buhay ka pa o patay. Para lang pilitin akong pakasalan si Ruantang, naisip niyong gumawa ng kwento na inampon lang daw ako. Masungit at palaaway si Ruantang, hindi ko siya papakasalan. Kung ipilit niyo pa rin ako, wala na akong magagawa kundi umalis sa pamilya Gyu. At hindi na babalik kailanman. Ang pag-aasawa kay Ruantang.
na lang ang tanging silbi mo. Ngayon, wala ka ng kwenta. Lumayas ka na. Gu Henji. Yung video mo na nakaluhod kang, naghuhugas ng paa para sa best friend mong babae, malapit nang kumalat sa front page ng lahat ng balita sa Maynila. Kumusta ang regalo mo sa gabi ng pagiging single? Nagustuhan mo ba? Itong maingat na, inihandang regalo para sa iyong single night. Kumusta? Okay ba sa'yo ito? Gusto mo ba ito? Siguradong ikaw ang may pakana nito. Ano ba talaga ang pinainom mo sa mga magulang ko, ha? Paano sila naniwala sa lahat ng kalokohan mo? Iiwan na lang nila ako ng ganon-ganon lang. Gu Henji. Ikaw ang unang naging malapit sa kaibigang babae mong si Shenlin na hindi niyo malinaw ang relasyon niyo. Para ka ng tatay at anak, sabay pa. Wala naman akong ginawa, kundi ibigay ang pagkakataon sa inyo bilang mag-ama. Tang-tang, alis na tayo. Esan. Mom, Dad. Hindi niyo pwedeng itakwil ako. Ako ang tunay niyong anak. Simula ngayon, ang pamilya Gu ng Jing City at si Gu Henye ay formal nang nagka-cut off ng ampon na relasyon. Bawiin lahat ng shares na hawak ni Gu Henye, pati lahat ng kumpanyang nakapangalan sa kanya. Mahigpit na ipinagbabawal na lumapit sa alinmang negosyo sa ilalim ng Gu Group. Opisyal na ipinapaalam ito. Epektibo agad ang pahayag na ito. Ember Gu Henye, narito ang mga papeles. Impossible. Paano naman ako magiging ampon? Siguradong pinanlilito lang nila ako. Uy, may pulang selyo pa oh. Ginawa pang mukhang totoo. Akala ko talaga, totoong ulila na ako. Sayang, fake lang talaga tong dokumentong to. Grabe ka, ang tindi mo ngayon. Alam ko lang, may mga illegitimate child sa mga mayaman. Hindi ko pa narinig na mayamang pamilya. Gusto pang mag-ampon ng anak ng iba. Yung mga magulang mo, para lang pilitin kang pakasalan si Ruantang. Grabe, kaya nilang gumawa ng ganitong kalokohan. Tama si Linlin Buong Maynila alam na si Gu Xiao ang tagapagmana ng pamilya Go. Sa bandang huli, lahat ng pag-aari ng Go ay mapupunta sa inyo. Kung ampon kayo, paano nga naman? Paano nga naman? Gu Jia, paano ka naman magiging tagapagmana? Nga, mayroon bang mayamang pamilya na ganyang kabait? Bakit hindi na lang ako ang ampunin niya? Ay, gusto ko rin maging tagapagmana. Hahaha. Itong Ruantang na to. Akala niya, kaya niya akong takutin gamit lang ilang pirasong papel. Gumawa pa siya ng peking dokumento. Akala niya takot ako ron. Naloko lang niya sina mama at papa ko. Ako ang tagapagmana ng Gujia. Bakit ako matatakot? Ay naku, pero, parang seryoso talaga nagalit si maliit na hipag. Gu Xiao, baka naman pwede kang magpakumbaba. Humingi ka na lang ng tawad. Isang babaeng may sariling pakana, tapos ako pa ang magsusori sa kanya. Kain na lang kayo, inom lang kayo dyan. Maniwala kayo't hindi, bago pa magbukang liwayway bukas, babalik din sa akin yon para magmakaawa. Maniwala ka. Sobrang gusto ka niya. Hindi lang ikaw ang binigyan niya ng regalo, pati mga tropa binigyan din niya. Hindi siya mabubuhay nang wala ka. Pero ngayon si ate-in-law, pati si Linlin hindi na niya matanggap, tapos nadamay ka pa, Gu Xiao. Napag-alitan ka pa ng mga magulang natin. Sa palagay ko, ilang araw pa, itong maliit nating barkadahan. Baka maghiwa-hiwalay na rin tayo. Sa sobrang sensitibo ni ate-in-law ngayon, kapag nakita ko si Gu Xiao, kailangan ko na rin bang maglagay ng nipple tape? Ha? Lumayas ka. Ang mga tropa parang magkakapatid, ang babae parang damit lang. Ako si Gu Henye, hinding-hindi ako magiging taong tatalikuran ang mga kaibigan dahil lang sa babae. Ang mga kaibigan ay parang magkapatid, ang mga babae ay parang damit lang. Ako si Gu Henye, hindi ako magiging taong nakakalimot sa prinsipyo dahil lang sa babae. Pinagtiyagaan ko na siya ng matagal. Hindi ko ginagawa yon para pagbidaan niya ako sa harap ng mga tropa ko. Hindi ako naniniwala na pipiliin ng mga magulang ko siya kaysa sa akin na sarili nilang anak. Kung ayaw sa'yo ng mga magulang mo, andito pa naman ako bilang tatay mo, di ba? Kung tumakas ang fiance mo, kami ng mga tropa mo, hindi kami aalis. Oo, tama ka dyan. Linlin, ngayon ko lang talaga napagtanto, ikaw pala ang pinakamaalaga sa akin. Ngayon mo lang nalaman? Sana pala hindi na lang kita binigyan ng pagmamahal noon, ano? Sinasabi ko sa'yo, huwag mong gagawin na. Lumapit ka pa ulit at magmakaawa dyan kay Ruantang. Wala ka na talagang dignidad bilang lalaki niyan. Hintayin mo lang, siguradong, mapapaluhod ko si Ruantang para siya na mismo ang humingi ng tawad sa akin.
Ipagpaalam mo sa kanya kung sino talaga ang tatay. Ito po ang inyo pong bill. Ang kabuoang nagastos ay 1,277,000. Henye. Social. Ano ba naman yang halagang yan? Hindi nga yan sapat sa pambili ko ng isang damit lang. Pasensya na po, sir. Hindi sapat ang balanse. Imposible yan. Kakalipat lang ng tatay ko ng 5 milyon kahapon. Pero kulang pa rin ang balanse. Kulangan pa rin ang balanse. Ang card na ito ay ipina-open sa akin ni Mama. Walang limit na family card ito. Siguradong may laman to. Pasensya na po, sir. Na-freeze na po ang family card ninyo. Breaking news. Tagapagmana ng Go Group, lumuhad at naghilamos ng paa ng isang babae. Nakuhanan ng CCTV. Nag-anunsyo na ang Go Group na kinansela na ang kanyang right bilang tagapagmana. Siguradong si Ruantang yon. Ginawa niya ang lahat para pilitin akong magpakasal. Nakipagkunsabahan pa siya sa mga magulang ko para mag-set up ng ganito. Wala naman akong tinatago, kaya hindi ako matatakot sa mga tsismis. Pero ikaw, iba ka. Ikaw pa naman ang tagapagmana ng pamilya Gu. Kung ganyan ang ginagawa ni Ruantang, hindi ba siya natatakot na tuluyang masira ang pangalan mo at masira ang pamilya Gu? Wala naman siyang ibang gusto kundi ang pera natin. Ang pera ko, hindi ko hahayaan kailanman na mapagtagumpayan ni Ruantang ang mga balak niya. Sir, hindi nyo pa po nababayaran ang bill ninyo. Bakit ka ba nagmamadali? Isa lang tawag ko sa mga magulang ko, tapos kusa na itong maayos. Hello po. Ang tinatawagan nyo ay pansamantalang hindi sumasagot. In-unfriend at bina-blacklist nila ako. 1 milyon lang ba yan? Madalas, kulang pa yan pambili ng isang bote ng alak ko. Hintayin mo lang. Li Xiao. Hindi na tayo nagkasama uminom ng matagal, no? Ganito kasi, pwede mo ba akong pautangin muna ng 1 milyon? Ganito kasi dito sa akin. Dati, todo pa kasipsip sakin, parang apo ko pa nga akong kumilos. Ngayon, naglakas loob na putulin ang tawag ko. Ilan na ang sinabi mo kanina? 1 milyon ba yon? Alam mo naman ang sitwasyon sa pamilya natin. Alam mo rin yan. Ayos ang inom natin. Ang saya ng inuman natin, ah. Hindi sapat. Bakit hindi nakasuot ng damit tong tao na to? Ruantang. Gusto mo pa ba talagang ikasal? Si Gu Henye, hindi kanya kayang pantayan. Ang taong talagang bagay sa'yo na makakasama mo habang buhay, ako lang yon. Ang prinsipe ng sosyal na Maynila, si Kisikun. Nagpadala siya sa akin ng 1,000 mensahe ng panliligaw. Ni minsan, hindi ko siya sinagot. Noong una, akala ko, trip lang to ng pinakasikat na bugoy ng Maynila. Akala ko sandali lang to. Pero hindi ko inakala kahit umuulan o umaraw. Hindi siya tumigil.
Ang pamilya Ki ang pinakamatandang pamilya sa Maynila. Kung mapapakasal ako sa kanila, magkakaroon ang pamilya Ruan ng pinakamalakas na alyado. Pumayag na ako sa kasal. Hintayin mo ko, magpapakasal na tayo. Itong si Kisi Kun. Parang iba siya sa mga kwento. Ang pagpapanatili ng distansya sa ibang kasarian ay basic na respeto para sa mga tao sa paligid mo. Gu Hengji, hindi mo alam ang tamang limitasyon. Kaya syempre may papalit sa'yo na marunong makaramdam ng limitasyon. Mukhang kailangan natin paghandaan ng regalong maipagmamalaki para sa unang pagkikita namin ng prinsipe ng Maynila. Ito ang pinakabagong model ng mekanikal na relo. Sobrang bagay itong gawing regalo para sa mga lalaking kaibigan o kamag-anak. Ang presyo nito ay 3,500,000. Bagay na bagay talaga kay Kisiksun. Ipa-wrap mo na, please. CJ, 3,500,000. Ginagastos mo lang ng ganyan. Hindi ka ba nasasaktan gumastos ng perang nakuha mo sa panloloko? Ruantang, mukhang hindi mo na maitago ang tunay mong kulay. Ano? Hindi ba't pera lang namin ang gusto mo? Simula nang mawalan ka ng pagiging fan ko. Sa tingin mo ba, may halaga ka pa? hindi ka lang naman maganda. Marunong ka lang magsalita ng matatamis na salita, di ba? Marami na akong nakitang ganitong babae. Umaasa lang sa katawan para makasulong sa buhay. Pero sasabihin ko sa'yo, iba si Kisiksun sa karaniwang lalaki. Yang mga diskarte mo para magpa-cute, lalo lang siyang lalayo sa'yo. Narinig mo ba ako? Ngayon na lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin ni Linlin. I-video mo, i-post mo sa social media para makita ng lahat. Para mapatawad na kita at bigyan ng isa pang pagkakataon na mapangasawa ka sa pamilya namin. Pinabayaan mo pa mga tropa mong babae. Nasilipan ang mga personal kong bagay. Kayong dalawa, nasa harapan ko pa naglalambingan. Gusto mo pa akong paluhurin. Pag-sorryin kita at ituloy ang kasal natin? Gu Hengji, baliw ka na ba? Tama na, ang dami mo ng eksena. Kapag nagpatuloy ka pa, totoo na talagang iwan na kita. Pakisuyo, linawin mo nga muna. Ako ang ayaw na sa'yo. Ruantang, yung ugali mong parang spoiled na anak mayaman, dapat may hangganan din. Di ba? Alam na ng lahat, yung kasunduan sa kasal ng pamilya Gu at Ruan, kung hindi ikaw ang papakasalan ko, sino pa kaya ang may lakas ng loob na mag-asawa sa'yo? Grabe naman, ba't parang hindi mo maintindihan ang kilig? Alam mo naman, sensitive ang babae. Kailangan kinakalma at pinapalambing. Lalo na kung babae tulad ni ate. Mas lalo mo pang kailangan ingatan at alagaan. Akala mo ba lahat kagaya ko? Na chill lang, at madaling makuusap. Ako pa ang mag-alaga sa kanya. Sa panaginip na lang yan. Sobrang mahal ako ni Ruantang. Hindi siya maglalakas loob na tuluyang bitawan ako. Tinatamaan lang yan ng asar sakin, kunwari lang. Ito. Ipabalot mo lahat ito para sa akin. Sir, ang mga relong ito, aabot na sa mahigit 10 milyon ang halaga. Sigurado ba po talaga kayong bibilhin ninyong lahat? Sir, ang mga relo na ito ay mahigit 10 milyon ang halaga. Sigurado po ba kayong kukunin ninyong lahat? Sigurado po ba kayong kukunin yung lahat? 10 milyon lang naman yan. Hindi naman ito isang bagay na hindi ko kayang bilhin. Ito pa. Ipabalot mo na rin sa akin itong pambabaeng relo. Sige po. Linlin, itong pambabaeng relo na ito, ibibigay ko sa'yo. Linlin, itong pambabaeng relo na ito, ibibigay ko sa'yo. Bilang paghingi ko ng paumanhin sa'yo. Totoo bang ibibigay mo talaga sa akin? Naku, kahit hindi ko trip ang ganitong pambabaeng mga bagay, dahil regalo mo, tatanggapin ko na lang. Lahat-lahat, 15 milyon po. Ruantang, alam ko namang ginagawa mo lahat to, para lang mapansin kita ng mas madalas. Ganito na lang, basta bayaran mo na lang yung relo, pagsisikapan ko ng patawarin ka, at bibigyan pa kita ng mas maraming atensyon sa susunod. Totoo ba yan? Pa-check out po. Magbayad ka na. 3,500,000. Ganyan ba talaga ang paraan mo ng paghingi ng sorry? Bilisan mo at bayaran mo na ang utang. Kung hindi ko na itutuloy ang kasal na to. Kailanman, hindi mo makukuha ang tunay kong damdamin. Guhenge, wala kang kabusugan sa pera. Ang tanga-tanga mo parang baboy. Nakakahiya kang gawing asawa, lalo na't wala namang halaga ang tunay mong damdamin. Guhenge, ang fiance mo talaga ang gulo. Gastos na nga ng gastos ng pera mo, pero minumura ka pa rin. Akala yata niya rin na siya dito. Tumigil ka na sa pag-arte, Ruantang. 5 taon na tayong magkasama. Palaging sinusunod mo lahat ng gusto ko, bilang akin ka. Hindi mo talaga kayang mabuhay nang wala ako. Ito na ang huling pagkakataon mo. May hangganan lang ang pasensya ko. Bayaran mo na ang utang. Kung hindi lang dahil sa, medyo sumusunod ka pa rin ng 5 taon, matagal na kitang pinalayas, di ko inakala na ang taong pinalaki ko. Sobrang nasanay na pinapabayaan ko, na naglakas loob pa na lampasan ako. Nagmamayabang ka na talaga sa harap ko. Huwag kang maging bastos, ha? Tandaan mo, pribilehiyo mo na ginagastusan kita. Huwag mong isipin na dahil mas pabor sila mama at papa sa'yo, ay ibig sabihin, mas gusto ka na rin nila talaga. Sasabihin ko lang sa'yo, nagkunwari lang siyang putol na ang ugnayan namin, para lang mapalayo ako kay Linlin.
Nagpakasal ka na sa akin, wala ka ng silbi sa kanila. Ako na lang ang pwede mong sandalan. Pasensya na. Hindi ko kailanman kailangan umasa sa kahit na sino. Ruantang, pinagsama mo pa talaga si mama at papa para umakting, tapos magmamalinis ka pa. Bilisan mo na, bayaran mo na ang utang mo. Huwag mo na akong piliting mandiri pa lalo sa'yo. Kahit sina Ninong at Ninang, hindi nila ako kinakausap ng ganyan. Ano bang tingin mo sa sarili mo dahil lang nagustuhan kita ng ilang araw? Akala mo may karapatan ka na magmagaling sa harap ko. Naglalakas loob ka pang saktan si Guhengye. Nagpaalam ka ba sa akin, ha? Kailangan pa ba talagang mamili ng araw para manakit? Kayong dalawa, pwede ko kayong sabay-sabay bugbugin. Susuntukin mo ako, pati si Linlin, binugbog mo rin? Hindi ako papayag na palampasin lang kita. Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad. Karapat-dapat ka ba? Hindi ka pa ba tapos? Bilisan mo na at bayaran mo na ang utang mo. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa nagbayad, habang buhay mong kalimutan ng makapasok sa pinto ng pamilya Gu. 3. 2. 1. Iyan alam kong di mo ako kayang galitin. Bilisan mo at ilabas mo na ang pera mo. Tapos aminin mo sa mga magulang ko na isa kang gold digger. Pwede ko pang hindi palakihin ang kabaduyan mo. Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sinabi ko na, pinakakinaiinisan ko ang inuutusan ako ng iba. Nasasarapan ka na ba sa pananakit? Mukha ko to, ha? Paano mo nagagawang saktan ako? Guhengji, ikaw at ang mga kaibigang babae mo, maihiya pa ba kayo? Akala ko matagal nyo nang tinalikuran ang kahihiyan. Hoy, bumalik ka rito. Bawal kang umalis. Sir, hindi mo pa binabayaran. Ayoko na. Wala kang ang pera pero nagpapanggap kang mayaman. Nagpapahirap ka pa sa aming mga nagtatrabaho lang dito. Walang hiya ka talaga. Ano bang sinasabi mo? Yung si Gu Xiao na yun. Talaga bang ayaw mo na? 5 pirasong sirang relo lang naman iyon. Nakipagkaibigan naman kami sa kanya, hindi dahil sa pera niya. Tinutulungan ko lang si Ruantang na may maayos na palusot. Pero nagawa pa niyang baliwalain yon. Ngayon, nagawa pa niyang hiyain kayo ng ganito. Hindi ko siya mapapalampas. Ayos na ayos, anak, hindi na sayang pagmamahal ko sa'yo. Pero si Ruantang, sobrang matigas ang ulo ng babaeng iyon. Kaya mo ba siyang hawakan? Yenan, mahal na mahal niya ako. Basta magsabi lang ako, hindi siya makakatanggi kahit ano. Sa loob ng 2 araw, kasal na tayo. Hintayin mo na lang. Gusto kong mapasa publiko sa buong lungsod ng Jing, sa harap ng mga sikat at mayaman, ang pagpapatira ko sa kanya sa harap ng lahat. Simula ngayon, legal na tayong mag-asawa. Anong gusto mong klase ng kasal? Ako na ang bahala mag-ayos. Ito ang regalo ko para sa unang pagkikita natin. Sana magustuhan mo, Kishaw. Gustong gusto ko, sobrang gusto ko. Ang ganda talaga. Ito ang dokumento ng notaryo para sa mga ari-arian, at ito ang aking bank card. Bago tayo kumuha ng marriage certificate, sinabihan ko ang assistant ko na ilipat lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo na. Lahat ng ito ay pre-marriage assets. Tang-tang, kung may gusto ka pa, sabihin mo lang. Ibinigay mo na lahat ng yaman mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na tumakbo ako dala ang pera mo? May papel na nga tayo, Kailangan mong panindigan ako. Huwag kang basta-basta atras, ha? Itong si Kisiksun, mukhang interesting siya. Yung tungkol sa kasal natin, ako na ang bahala dyan. Hindi naman pwedeng ikaw lagi ang naabala, di ba? Basta masaya si Tangtang. Ano man ang klaseng kasal, game ako. Ma, may nahanap akong bagong manugang para sa inyo. Si Kisija, prinsipe ng pamilya Ki. Ano? Prinsipe ng pamilya Chi. Pero, naging kayo ni Hengay ng 5 taon. Magpapakasal na nga dapat kayo. Bakit bigla mo na lang siyang iniwan? Ma, sa isang relasyon, ang pinaka-importante talaga ay katapatan. Yang si Guhengye na yan, habang kinukuha niya yung mga benepisyong dala ng arranged marriage nila, nakikialam pa siya sa kaibigang babae niya na parang may iba din namang motibo. Yung ganitong klaseng lalaki na hindi malinaw ang gusto, hindi siya bagay sa akin. Ano man ang mangyari. Lagi kaming ni Papa, suportado ka. Kaso nga lang, yang si Chi Sixen, kilala yan sa buong Maynila bilang spoiled na anak mayaman, walang alam gawin kundi magwaldas, araw-araw gumagala lang. Talaga bang siya ang pipiliin mo? Paano kung? Wala namang kaso sa akin, anak. Andito naman lahat ng yaman niya, sumunod ka na lang, mas okay. Pag hindi siya marunong sumunod, mas maganda pa na hiwalayan mo na lang siya. Pakitulungan mo kong itapon. Lahat ng gamit ni Guhengye, walang ititira kahit isa. Opo.
Magandang araw po, Ruanzong. Ruanzong, lahat ng supervisor ng bawat departamento ng kumpanya ay narito na. Sinabi ni Chairman Gu ng espesyal, pagka kayo na ang humawak sa kumpanya, lahat ng plano ay susunod sa inyong utos. Habang si Guhengye ang pinapaboran lang niya ang mga kakilala niya. Lagi pang bumababa ang kita ng kumpanya. Nadamay din ang reputasyon nating lahat. Pero huwag kayong mag-alala. Simula ngayon, bibigyan ko kayo ng patas at makatarungang trato. Ayos, ayos. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Kumpanya ko to, akyat ako para makita ang papa ko. Sino mang humarang, umalis dyan. Sino mang humarang, umalis dyan. Sinong naglalakas loob na humarang sakin? Tumabi ka. Ruan Tang, bakit nandito siya? Siya ang boss namin dito sa kumpanya, si President Ruan. Umalis na kayo agad, huwag kayong sumigaw-sigaw. Nakakaapekto kayo sa imahe ng kumpanya. President Ruan. Ruan Tang, paano mo nagawang agawin ang kumpanya ko? Nakalimutan mo na ba? Naputol na ang relasyon niyo ng ninong at ninang mo. Dahil lahat yon sa mga matatamis mong salita, niloko mo sila. Sinasabi ko sa'yo, habang mas malala ang ginagawa mong paninira, lalo lang akong nandidiri sa'yo, bulag na ba kayong lahat? Ako ang tunay na tagapagmana ng Gu Group, papasukin niyo ako. Sige lang, hindi niyo susundin ang utos ko, ganun ba? Tatanggalin ko kayong lahat, wala nang tatanggap sa inyo ulit sa kumpanya. Masyado nang maingay, palayasin niyo. Palayasin niyo ng malayo-layo. Huwag kang gagalaw, sino mang gumalaw, lagot kayo. Sino mang gumalaw sa akin, ipapatikim ko sa inyo kay papa ko. Nasiraan na ba kayo ng bait? Si Guhengye talaga ang anak ng boss niyo. Bakit kayo makikinig? Sa isang tagalabas lang. Sinabi mismo ng chairman, tanggal ka na sa trabaho. Bawal kang pumasok sa kumpanya, pati sa alinmang pag-aari namin. Nasiraan na ba ng bait si papa ko? Dahil lang sa pagsasama ni Ruantang, nagawang paalisin ako na sariling anak niya. May bahay ako, pero di ako makauwi. May pera ako, pero di ko magastos. Pakisabi kay papa. Kapag inulit niya pa to, talagang tatalikuran ko na siya, hindi ko na siya kikilalaning ama. Guhengye, grabe ang tatay mo. Dahil lang gusto niyang mapakasal ka kay Ruantang. Napahamak ka pa na, sarili niyang anak. Huwag kang bibigay, kasi kapag sumuko ka, habang buhay mong asawa si Ruantang. Tama ka, Gu Xiao. Tama ka, Gu Xiao. Sobra na si Ruantang. Ang ganyang babae, puro perwisyo sa pamilya. Ruantang, hinding-hindi kita mapapatawad. Kalimutan mong pakasalan ako habang buhay. Ruantang, hindi kita kailanman mapapatawad. Huwag mong isipin na papakasalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ka karapat-dapat. Xiaoli, pakiusap, tulungan mo ako, pakitawagan mo yung tatay ko. Sabihin mo na lang, inaapi ako ng grupo dito sa baba. Sumaasa lang sila sa lakas ng iba. Bitawan mo. Ngayon, hindi mo na rin pwedeng tawagin si Xiaoli ng basta-basta. Guhengye. Akala mo pa rin ba na ikaw ang tagapagmana ng Gu Group? Buong syudad ng Jing ang nakakaalam. Naampun ka lang ng pamilya Gu. Hindi ka na kailangan ng Gu Group. Ngayon para ka na lang. Isang asong pinalaya sa bahay. Naiintindihan mo ba? Kayong lahat, hindi nyo ba narinig ang sinabi ni President Ruan? Palayasin nyo ang mga to. Palabasin nyo sila dito. Umalis na tayo. Hindi na ito ang panahon na palagi kang sunod-sunod sa akin. Parang tao naman sana. Akala mo pa rin ba na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Go? Sabi na sa balita, ampun ka lang talaga. Putol na ang koneksyon ng pamilya Go sa'yo, lumayas ka na agad. Ngayon, may bahay ako pero hindi ako makauwi. May pera ako pero hindi ko magastos. Si Papa at Mama, ayaw din sagutin ang tawag ko. Itong si Ruan Tang, gusto niya akong itulak sa bangin. Gusto niyang pasukuin ako at pilitin akong pakasalan siya. Yok, hindi ko papatulan yan. Sobra na talaga si Ruantang ngayon. Guhengye, kailan ka ba nakaranas ng gantong katinding pang-aapi? Nakikita ko pa lang, naawa na ako sa'yo. Saka, isipin mo nga, stranghero lang naman siya. Anong karapatan niyang angkinin ang ganyang kalaking bahay? Kung ako ikaw, hindi ko talaga palalampasin to. Inaangkin na nga niya yung kumpanya ko. At nagpapakasaya gamit ang pera ko. Hindi ko siya pwedeng hayaan na lamangan pa ako. Tama ka dyan, Hengay. Hindi mo siya dapat basta-bastang palampasin. Kailangan mong ipilit na. Magbayad sila ng danyo sa akin. CJ. Oy. Oh, ano ba nang gusto nyo? Nakapili na kayong lahat ng maaga. Mamaya pagpasok natin, pabilhin nyo lahat sa kanya. Siguraduhin yung puro mamahalin ang hihingin nyo. Habang mas mahal, mas okay. Kailangan gumastos siya ng todo ngayon para matuto siyang mag-ingat. Ang galing! Tama, dapat lang. Kailangan ipakita nyo kay Ruantang kung gaano kakagaling ngayong beses. Anong ginagawa nyo?
Ito ang mga damit ko. Sino nagbigay ng karapatan sa inyo hawakan ang damit ko? Si Miss Ruan ang nagutos. Lahat ng gamit mo, itatapon na. Walang matitira, kahit isa. Kung gagalawin niya ang gamit ko, nasaan siya ngayon? Palabasin mo siya dito harapin ako. Sinabi na ni Miss Ruan, hindi ka raw welcome dito sa bahay niya. Pakiusap, umalis ka na. Gu Hengji, hindi ba ikaw may-ari nitong malaking bahay? Siyempre, akin to. Regalo yan ng pamilya Gu para sa kanya, sa kasal nila. Tang-tang. Sobrang laki ng utang na loob namin sa inyo na pinayagan niyong sumali ang Go sa proyekto. Itong bahay na to, pinaghandaan naming mag-ina mo bilang bagong kasal niyong regalo. Huwag mo sanang pandirihan. Salamat po, Ninong. Sinabi ko na noon pa, lahat ng babae nagtataksil. Di tulad ng mga tropa. Ang kulit mo rin eh. Pinagbigyan mo pa siya ng bahay. Ikaw pa naman ang tagapagmana ng pamilya Gu. Pero wala kang pakiramdam minsan. Mukhang puro kakabubuhan. Si Ruantang, ako nagpalaki niyan. Siyempre bibigyan ko siya ng parte, para malaman niya kung sino talaga ang amo. Ang laki ng bahay na to. Nasa gitna pa ng pinakamagara na parte ng syudad. Baka hindi bababa ng 100 milyon to. Go Xiao. Ang lupet mo talaga. Babalik na agad si Ruan Xiaojia. Pakiusap, umalis na kayo. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Gu Hengji, parang wala namang bisa ang sinasabi mo. Ikaw pa ang magbabantang tatawag ng pulis. Ako ang tagapagmana ng pamilya Gu. Itong bahay na to, ako ang masusunod dito. Kahit si Ruantang, kahit nandito siya ngayon, hindi rin siya makakatutol sa akin. Ito ang regalo ng aming kuya. Sa kasal ni Ruan Xiaojia. Ilagay mo na yan agad. Bulag ka ba? Ako ang tunay na client niya. Dito galing ang mga gamit na yan, pinadala ng pamilya Gu. Naku, umalis ka na. Lumabas ka. Bilisan mo. Ay, paano na nga ba sinabi ni Ruantang? Gusto ng mga magulang mo putulin ang relasyon nila sa'yo. Ayaw ka na nila. Ano naman to? Parang isang sampal tapos biglang bibigyan ka ng candy. Ikaw, bilang fiance mo, ang galing mong humawak sa damdamin ng tao. Sobrang talino ng galawan mo. Guhenge, medyo naaawa na nga ako sa'yo 2 araw pa lang mula ngayon, kakasal na dapat talaga ang pamilya natin, matagal na tong plano. Lahat ng tong mga bagay na to, malamang siya nagbigay nito sa akin, pangkasal na regalo. Lene. Sabi ko na nga ba, yung kasulatang pagsasara ng relasyon, dula lang ni Ruantang at ng mga magulang ko yan. Alam niya kasing malapit tayo sa isa't isa, naiinggit siya sa koneksyon natin. Kunyari pakipot siya sa akin, pero sa totoo lang, gusto pa rin niya akong pakasalan. Nga, ang galing mo. Kayang-kaya mo siyang paikutin. Sayang lang, ang tingin lang niya sa'yo parang alagang hayop. Ngayon, napapayag pa niya ang mga magulang mo magpanggap para putulin ang allowance mo. Malay mo pagkatapos ng kasal. Kaninong pangalan na kaya ang nakalagay sa mga ari-arian ng pamilya Gu ninyo? Hindi pwede mangyari iyon. Ako ang tunay na anak ng pamilya Gu. Itong mga bagay na to, kung hindi iwan sa akin ng mga magulang ko, paano naman nila ibibigay sa isang tagalabas, di ba? Kaya siya, dahil nakikita niya na pinapaboran siya ng mga magulang ko, naglalakas loob siyang magpakasasa sa harap ko. Hay naku, kasi araw-araw, masyado na siyang nasasanay sa mga luho. Nakakalimutan na niya ang tunay niyang katayuan. Itong kwintas na to, sa'yo na. Oy! Regalo yan sa kasal ninyo. Hindi ba't parang hindi tama ibigay mo sa akin? Hindi ko naman pinapansin yung mga yan. Ang sabi, regalo to ng pamilya Gu para kay Ruantang. Kung galing sa pamilya Gu, ibig sabihin akin yan. Kung sa akin yan, basta't hindi ako pumayag, wala siyang karapatang isuot yan. Sa'yo na, huwag ka nang mahiya. Totoo bang ibibigay mo na talaga sa akin to? Hindi talaga nasayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Linlin, hindi ko pa napapansin, kapag nagsuot ka ng palda at kwintas, medyo mukhang babae ka nga. Umalis ka nga, sinabi ko nang huwag mo akong insultuhin na babae ako. Ako ang mas matanda sa'yo. Itong mga bagay na ito, lahat ng to, para sa inyo, ay naku, hahaha. Ako si Go Hengay, hindi ako. Yung tipo ng tao na nakakalimot sa mga kaibigan kapag may maganda. Si Go ang laging tapat, tapat talaga. Ano ba naman itong mga bagay na to? Ang dami-dami naming pera sa pamilya Gu. Mamaya talaga, papaluhurin ko si Ruantang, at paghingin siya ng tawad sa akin, ipapabalik ko pa lahat ng ari-arian na tinanggap niya sa panloloko. Gusto kong malaman niya kung ano ang kahihinatnan kapag ginalit niya ako.
Anong nangyari? Tang-tang. Alam ko na mula bata ka pa lang, nagpa-practice ka ng violin. Kaya nga, sadyang binili ko mula sa abroad ang violin ginawa mismo ni Master Guanaili. 300 taon na ang nakalipas. Walang katumbas ang halaga nito. Walang katumbas ang halaga nito. Walang katumbas ang halaga nito. Olivia. Talaga namang pinag-isipan mo ito. Kilala naman ako bilang pabaya. Wala akong masyadong espesyal na talento. Pero never akong kinapos sa pera. Nagpakasal ka sa akin. Sa totoo lang, para kang nagsakripisyo. Kaya nga gusto kong suklian ng doble ang kabaitan ko sa'yo. Para hindi mo pagsisihan na pinakasalan mo ako. Itong si Kisikson, palagi talaga niya akong ginugulat. Hello? Ano? Nagpasok si Guhengye ng mga tao papasok sa aking bahay. Buti naman at may pagmumukhang tao ka na ulit. Sinabi ko na sa'yo, hindi dapat nilulubos ang babae. Sanay ka na pala masyado sa asawa mo, parang naglalambing lang. Mauwi din yan sa ikapapahamak mo. Anong asawa? Ang habol lang naman niya talaga ay ang yaman ng pamilya natin. Isang tao lang siya. Violin, yung mga gantong bagay, si Ruantang lang ang may gusto niyan. Ay, Guhengji, ang alam ko, hindi pa kayo nagpakasal ni Ruantang at kumuha ng wedding pictorial, di ba? Ang wedding pictorial, hindi naman yon kasing halaga nung huli niyong pagsakay sa Ferris wheel, di ba? Ni minsan, hindi ko pa siya nakuhanan ng wedding pictorial. Saan ba galing tong bagay na to? Siguradong si Ruantang ang nagpa-edit niyan. Itong si Ruantang, talagang gagawin ang lahat para makapasok sa pamilya niyo. Grabe ang tiyaga niya. Kung hindi ko papayagan, hindi siya makakapasok dito sa bahay na to. Ito, sino-sino ba to? Sino yung lalaking yan? Hindi nga yata posible. Si Ruantang may nahanap pang bagets na pogi para lang magkunwaring fiance niya. Grabe, talagang ginawa na niyang lahat. Guhengye, yung kulay ng buhok mo, parang medyo fresh ah. Sir Guo, kapatid ng asawa, hello, para lang mapilit kang mag-sorry. Naghanap pa siya ng bagets na pogi, okay na sanang peke lang na wedding photo, pero pinag-display pa sa bahay nyo. Mukhang mababa talaga ang status mo sa pamilya nyo ah. Tama na, tigilan mo na. Si Sir Gunga, binasag mo na yung puso. Siyang lalaki kakayanin ba, na ang asawa nila, kasama ang ibang lalaki, nagpa-wedding pictorial pa. Naku, si Hipag lang talaga makakagawa niyan. Hahaha, Sir Gu. Hipag feeling niya siguro, hindi ka marunong sa romance? Hahaha. Tinatawag pa ring maliit na hipag. Hindi pa ba sapat ang kabaitan ni Guhengye sa kanya? Inaapakan na nga niya si Guhengye. Ang tapang niya talaga. Sabi ko na nga ba, mahirap talaga intindihin ang mga babae. Pinakamadalas akong makaintindi sa mga babae. Alam mo, nagpaparamdam lang iyan si Guhengye. Gusto niyang ipamukha kay Guhengye kung nasaan dapat siya. Ay, baka nga naman, parang sinusubukan lang niyang bigyan ng babala si Guhengye. Malay mo, pag uwi ni Guhengye ng bahay, biglang makita niya sa loob ng aparador. May tinatagong lalaki pala doon. Ay, hahaha, ay. Ay, hahaha, ay. Ruantang, pinayagan pa kitang paikutin-ikutin ako. Akala mo siguro mahina ako at pwede mo kong pikutin. Una, kinontrol mo ang mga magulang mo, tapos ginamit mo ang puso ko, para paulit-ulit akong mag-alala at mangamba. Si Ruantang, ginagamit lang ang ganitong style, para mapabalik ka sa tabi niya, para laging may kabakang nararamdaman, hanggang lumuhod ka at magmakaawang huwag siyang iwanan. Imposible yan. Tigil! Oliveya. So siya pala yung lalaking kasama mo sa prenup photos. Ruantang, para lang makasal tayo, hindi ka lang nagsabing putulin ko ang ugnayan ko kina mama at papa. Nag-hire ka pa ng isang lalaki para umarte. Grabe kang makaisip ng ganitong kalokohan. Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito ka kawalang hiya? Guhengye. Ang tagal mo na talagang kasama ang grupong to. Isang araw pa lang, nakalimutan mo na lahat ng tinuro ng mga itinuturing mong tatay at nanay. Ruantang, kayo talagang mga babae, kung paano kayo mag-agawan ng atensyon. Isang beses lang, cute pa. Pero kung paulit-ulit, ang arte na sobra. Para mapilitan mo si Guhengye na pakasalan ka.
Ilang beses ka nang nagdrama ng todo. Hindi ka ba nahihiya? Kada bukas ng bibig mo, purot kayo mga babae. Ikaw na lalaki, nagkakagulo ka para lang sa mga babae. Grabe, parang wala ka ng dignidad. Kayo lang namang mga babae ang ganyan kung mag-agawa ng atensyon. Hindi ako katulad nyo. Bakit ikaw na lalaki? Nagsusuot ng alahas ng babae. May problema ka ba sa pagkakakilanlan ng kasarian mo? O talagang mukhang pera ka lang? Si Linlin nasuot ang kwintas mo, dapat nga nagpapasalamat ka pa. At kayo ni Xiao ba Ilian, nagpa-wedding photos pa, hindi pa tayo tapos doon na. Sinasabi ko sa'yo, galit na ako ngayon. Kung gusto mong patawarin pa kita, lumuhod ka na lang at humingi ka ng tawad sa akin at kay Linlin. Kung hindi, walang way na papakasalan kita. Mag-isip ka na dyan. Mukhang artista ka lang pero naglakas loob kang saktan ang anak ko. Nagawang mong saktan ng tropa ko. Pinapalad ka pa talagang maghanap ng gulo, ha? Sa tingin ko, ikaw lang ang nagsasawa na sa buhay mo. Ano bang balak mo? Hindi ka palalagpasin ng tatay ko. Si Auliwea yung pinaghirapan ko talaga. 2 taon kong hinanap yan. Inaral ko halos buong mundo bago ko nahanap ang obra ng isang tunay na maestro. Sulit na sulit yan, 100 milyon ang halaga. Para kay Tangtang talaga itong wedding gift ko. Pangregalo ko yan kay Tangtang sa kasal nila. Naglakas loob kang sirain ito. 100 milyon? Ganun na lang kamahal ang luma at sirang tabla na yan? Hindi ka ba yung sirwantang na kinuha lang para umarte? Anong karapatan mong bumili ng piano na nagkakahalaga ng 100 milyon? Ang lahat ng pwedeng pagkakamali mo. Hindi mo dapat ginawa. Lalo na yung sirain mo pa ang wedding photo namin ni Tangtang. Sinira mo yung regalo ko para kay Tangtang. Sabihin mo, paano mo babayaran ang kasalanan mo? Ruantang, talagang ganyan mo na lang ba? Akong papanooring binubugbog? Di pipikit. Na lang ako. Pa-cute ka. Yang sira mong piyesa ng gitara, binigay mo kay Ruantang. Ibig sabihin, kanya na yon. Fiant niya ako, kaya akin na rin yon. May karapatan din akong gawin kung anong gusto ko doon. Kahit basagin ko pa yan, hindi naman ako nagkakasala. Wala kang karapatang saktan ako. Huwag mo akong saktan. Fiant, karapat-dapat ka ba? Pinagpapalaking ganyan, kapala ng pamilya Gu. Buti na lang at natauhan sila, linayas ka sa bahay, kung hindi yang katangahan mo. Siguradong ikakabagsak ng buong pamilya Gu yan balang araw. Sino ka ba talaga? Gu Hengji, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Siya ang temporaryong aktor na, hinaya ng fiance mo. Inggit lang siya sa iyo, dahil may kapatid kang katulad ko. Kaya gumastos siya ng pera, para magrenta ng isang lalaki na best friend. Niloloko ka nilang lahat. Ruantang. Huwag mong isipin na dahil nagdala ka ng pogi para inisin ako, mapapatawad na kita. Sinasabi ko sa'yo, habang mas masama ang mga paraan mo, lalo lang akong nasusuklam sa'yo. Wala ka na talagang pag-asa. Ruantang. Ayaw mo na talagang magpakasal sa akin. Bilisan mo, paalisin mo sila, pakawalan mo ako. Dalian mo. Kayong lahat, basta na lang kayong pumasok sa bahay ko. Sinaktan niyo pa ang mga kasambahay ko. Saka sinirat ninakaw pa ang mga alahas ko. Kahit baliin ko pa lahat ng buto mo, ang pwede lang itakda ng korte, pagdepensa lang na sobra ang naging parusa ko. Gu Hengji, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Sandali lang, Ruantang. Kalmado ka muna. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung hahayaan mong gawin nila akong pilay, magiging kaaway mo na ang Gu Group. Habang buhay mong, hindi kayang pakasalan ako. Pangako ko sa'yo. Basta ngayon lang, palayain mo lang ako mula sa kanila. Sa susunod, iiwasan ko na si Shenlin. Mas papansinin kita, at alagaan kita. Gu Hengji, ang ganda naman ng alok mo. Pero kahit kailan, hindi ko kailangan ang awa mo. Magkano ba binayad sa'yo ni Ruantang para sumama ka sa palabas niya? Pwede kong doblehin. Hindi, gawing triple. Ako ang tagapagmana ng pamilya Gu. Basta palayain mo lang ako. Kayang ibigay ng Gu Group sa'yo ang 5 milyong piso. Hindi, 10 milyon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ano na naman bang balak mo? Ayaw mo ba ng pera? Bitawan mo na siya agad. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapagmana ng pamilya Gu. Hindi ka ba nagtatanong-tanong kung gaano kalaki ang pangalan ng Gu Group dito sa Maynila? Pinapayuhan ko kayong huwag kayong mag-aksaya ng lakas. May mga tao ako. Hindi mo na kailangan alagaan yan. Ruantang. Tayong dalawa, ang tagal na nating magkasama. Malapit na nga tayong ikasal. Alam ko, selos ka lang talaga, kasi magkasundo kami ni Linlin.
Pinangako ko na sa'yo, mas bibigyan kita ng pansin mula ngayon. Aalagaan kita. Pakipalaya mo na ako agad sa kanila. Inuutusan kita, ngayon na, agad-agad. Dalian mo, palayain mo na ako mula sa kanila. Kung hindi, pag kumalat to, siguradong ang mga guay, magpapahirap sa'yo. Pag nagkataong napilayan talaga ako, ikaw pa ang mananagot mag-alaga sa akin habang buhay. Pakipalaya mo na ako sa kanila. Bilis na. Gu Hengji. Ikaw pa rin ang gusto ko. Gusto ko yung asta mo kanina na parang walang pakialam. Ruantang. Ang kapal ng mukha mo, hindi ka na sumunod sa akin. Ako ang fiant mo, tandaan mo. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, sobrang sakit naman. Sorry. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagpalit na ng fiant. Yung fiant ko, iba na ngayon. Kisikson. Ito talaga ang lalaking ito na mukhang suplado. Kisikson. Bakit parang pamilyar ang pangalan na iyan? Kisikson. Siya yung panganay ng pamilya Ki. Impossible. Peke ang yi mo na to, sigurado ako ikaw ang nag-ayos nito. Ginagamit mo lang to para kulitin ako. Nagkakampi kayong lahat para lokohin ako. Ruantang, ginawa mo lang lahat to para magselos ako. Nagpagawa ka pa ng peking yi. Napikon mo na talaga ako. Ngayon din, agad-agad, palayasin mo lahat ng artista dito. Meron pa ba? Meron pa. Gusto kong ilipat mo sa pangalan ko lahat ng ari-arian mo, lahat-lahat talaga. Kasi utang mo yan sakin. Kung hindi, kalimutan mo ng pakasalan ako, hinding-hindi mo ako makukuha. Gu Hengji, gano'n nakatagal na. Ganyan ang kalagayan mo. Maghanap ka ng taong titingin sa'yo. Makinig ka mabuti. Ako ang nakipag-break sa'yo. Ako ang ayaw na sa'yo. Tang-tang. Sa mga taong ganito, huwag ka mag-aksaya ng sobrang oras. Sugod. Ruantang, kung ngayong araw na to, talagang papanoorin, mulang akong saktan, wala na talaga tayong pag-asa. Ganon ba? O CJ. Paalam. Ganun lang ba kababaw ang pagmamahal mo sakin? Akala ko noon, dahil sobrang mahal mo ako. Kaya ka nagsiselos, sa relasyon namin ni Linlin, kaya patuloy kitang binigyan ng pagkakataon. Pero hindi ko inaasahan na ikaw pala talaga ang traidor. Nasayang ang mahigit 10 taon, kung damdamin para sa'yo, at saka ako at si Linlin, matagal na kaming magkakilala ni Linlin halos ilang taon na. Kung may magyayari sa amin, matagal na sana nangyari. Ikaw naman, malapit ka nang maging akin, bakit parang napakasarili mo pa rin, hindi mo ba kayang, hayaan na lang si Linlin na manatili sa puso ko? Yung magagandang asal na tinuro ni na daddy at mommy, parang hindi mo natutunan kahit kaunti. Ikaw naman, yung mga kaibigan mo, parang minana mo pa yung pagiging matalim magsalita nila. Parang sa isa mo na yan na ipasa. Sinampal mo na naman ako. Yung sampal na yan. Para yan sa pagiging gahaman at babaero mo. Dalawa ang nilalaro mong apoy. Yung isang sampal pa, para yan sa pagiging walang utang na loob mo. Inaruga ka ni na daddy at mommy. Tinuring kang parang tunay na anak. Pero dahil lang sa lalaking yan, nakalimutan mo na ang utang na loob mo sa kanila. Yung isa pang sampal, para sa bulag mong mata at puso. Walang puso at tibay ng loob mo. Ay, binugbog mo si Guhengji. Hindi mo na pwedeng saktan pa ako. Ang kapal din ng make-up mo ha. Ay, ang kapal din ng pading mo sa dibdib. May sakit ka ba? Ikaw ang may problema. Sinasabi mong lalaki ka, tropa. Pero nilalayo mo naman ang sarili mo sa mga babae. Tapos gumagamit ka ng ganitong bagay. Para dagdagan ang itsura mong pambabae. Shenlin, ang lala na ng lagay mo. Di ka pa ba nagpapatingin sa doktor? At kayo rin. Mula pa nung una nyo akong nakita, puno na kayo ng galit sa akin. Ginagamit mo pa yung tigirl tropa na dahilan. Para makipaglandian kay Guhengye. Lagi at paulit-ulit. Tinetest mo hanggang saan ang kaya ko. Kung tutuusin, bumagsak din si Guhengye dahil sa'yo. Kaya dapat nga magpasalamat siya sa'yo. Kayo dalawa, isa kang pa-sweet, isa namang self-centered. Tangina, bagay talaga kayo. Gusto mo ba talagang palayasin mo ako? Lahat ng ginagawa mo sakin, di ba't gusto mo lang makuha ako? Aminado ako, epekto yang pa-hard to get mong diskarte. Kung papakawalan mo lang ako ngayon. Dahil na ginawa mo lahat ng to, dahil gusto mo ako, di mo na. Kailangang lumuhod pa. Isang sorry lang, sapat na sakin. Sige, gumalaw na. Sayang itong napakagandang piyesa ng piano. 300 taon na siyang buo at ligtas. Pero ngayon, nasira siya sa kamay ng isang walang kwentang tao. Hahanapin ko ang pinakamagaling na repair master sa buong mundo. Ipapaayos ko ito na parang walang nangyaring sira.
Sinira ninyo ang pag-aari ko. Kailangan ninyong bayaran lahat ng naging pinsala. Walang makakataka sa inyo kahit isa. Sa mga susunod na araw, manatili kayong maayos, dito lang sa detention cell. Tara na. Ruantang, magiging pagsisihan mo rin to balang araw. Kahit lumuhod ka pa't magmakaawa sa akin, hindi kita patatawarin. Iba ka ngayon kumpara sa dati. Mas masyado kang mabait sa araw-araw. Kaya siguro may mga tao nang nagiging abusado. Kayo Ki family ang pinakamalaking pamilya dito sa Jing City. Mayaman kayo at madaming koneksyon. Pero ako rin maganda, may pera at may kakayahan. Sapat na sapat para maging katapat mo. Ang hanap ko, tapat lang at tunay na pagmamahalan. Kapag isang araw, nalaman kong dalawa ang pinaglalaruan mo, sisiguraduhin kong masisira ang pangalan mo. Huwag ka mag-alala, Tangtang. Hindi magyayari ang ganyang araw. May dalawang bagay sa mundo na hindi mo kayang titigan ng diretsyo. Una, ang araw. Pangalawa, ang puso ng tao. Sobrang mailap ang pangakong tapat na pag-ibig. Yung ari-arian na nasa mga kamay mo lang. Yun lang ang tunay na pagmamay-ari ko. Siya, ang batang ginoo ng pamilya Chi, sa grupo ng mga rich kid dito sa Maynila. Sikat din siya sa pagiging pilyo, ha, siya. Kaya ba niyang maging mabait kay Tangtang? Ha ha ha. Si Tangtang simulat sa pool, may sariling desisyon yan. Hindi siya yung tipong nagpapalamang o nagpapadala. Sa tingin ko si Chi na batang yun, seryoso din siya kay Tangtang. Ay, silang dalawa pag pinagsama, siguradong swak na swak, ha ha ha. Ang anak nating si Tangtang. Mas higit pa siya kaysa sa Batang Chi. Para na lang napunta si Tangtang kay Batang Chi. Ha ha ha, syempre naman. Ay, ayan na si Tangtang. Uy. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ng mga magulang ko ang tawag ko. Talaga bang gusto nilang palabasin akong palaboy sa kalsada? Hay, uy, si Ruantang nga pala. Naayos mo na ba talaga siya? Sa tingin ko, wag mo na lang ituloy ang kasal na yan. Sinusuyo ko siya. Sobra na nga ang pagbibigay konsiderasyon ko sa kanya. Kaya masyado na siyang lumakas ang loob at naghanap pa ng tao para bugbugin ako. Tapos, nagkaroon pa ako ng police record dahil sa kanya. Matagal ko nang sinabi, wag mo masyadong ispoil ang mga babae. Lalo mo silang sinusuyo, lalo silang nagiging demanding. Tingnan mo, ngayon pati magulang mo, ayaw na sayo. Kung hindi alam ng iba, akala nila anak siya, at ikaw ang ampon. Grabe naman. Hay, Heng Ye. Hoy, si little sister-in-law ba yan? Hindi ka sinabihan nung kinasal sila? Gugroup ang magmamana. Ngayon, napakagara ng kasal niya. Sa venue ng kasal, lahat ng sikat anden. Sobrang sosyal at elegante. Kitang-kita ang power ng pamilyang Go. alam ko na. Kaya pala hindi siya nagparamdam nitong mga nakaraan. Matagal na pala niyang hinahanda ang wedding venue. Parang plano talaga. Niyang pahirapan ka. Hindi mga babaeng ganyan talaga, kailangan disiplinahin. Uy, may sasabihin ako sa'yo. Papayag ka ba o hindi? CJ, kailangan malaman ni Ruantang. Hindi ko talaga siya pwedeng galitin. Gagawin ko na, mapahiya siya sa harap ng lahat ng tao. Inaanyayahan na ang bagong lalaking ikakasal pumasok. Sino ba ang mga taong yan? Naglakas loob talagang guluhin ang kasal ni Chishaw. Nababaliw na yata sila. Anong ginagawa ng siraulong to dito? Di ba ito yung batang itinakwil? Matandang Go. Kasal ng anak ko to. Dapat walang kahit kunting aberya rito, ha? Pupuntahan ko na siya at paaalisin. Oy, Sandali lang muna. Nako, teka lang muna. bakit kayo na parito? Ruantang, sa pagkakataong ganito pa, itigil mo na ang pagtatanghal mo. Araw natin ng kasal ngayon. Kung ako pa ng groom na wala rito, ikaw ang magiging pinakamatinding katatawanan sa buong Maynila. Sa huli, buong pamilya ko rin ang mapapahiya. Kayo, dumating dito nang di naman inimbitahan. Nanggugulo pa sa kasal ko.
Ano, plano mo bang sabihin sa lahat na kayo ng sister mong lalaki, lumantad na sa publiko? Gusto lang talagang maranasan ni Linlin ang pakiramdam ng magsuot ng wedding gown. Huwag ka masyadong sensitibo. Ay naku, kailanman, hindi ko inisip na babae ako. Ang gusto lang ni Gushao ay tuparin ko. Ang pangarap kong magsuot ng wedding gown sa kasal niya. Magkaibigan lang talaga kami, puro pagkakaibigan lang. Wala namang dahilan para magdamdam. Kanang todo sa ganitong bagay. Sa mga nakaraang taon, palagi mong kinakalaban si Linlin. Nang bababae ka pa. At sinet up mo pa ako kaya ako may police record. Marumi ka na. Kung gusto mo pa rin, magpakasal sa akin. Kailangan mo munang, sa harap ng lahat ng tao. Dalhin mo ang lahat ng kasalanan. Saka mo. Si Linlin, yuyuko ka at magbibigay galang ng alak at hihingi ng tawad. Baliw na ata tong taong to. Anak-anakan lang siya, di na nga siya gusto ng pamilyang Go. Kapalan din niya, pumunta pa dito, para manggulo sa kasal ng prinsipe ng pamilya Chi. Gusto pang paluhurin, ang asawa ng prinsipe, para humingi ng tawad. Kahit tunay nga, siyang anak ng Go family, hindi pa rin siya maglalakas loob manggulo, sa kasal ng pamilya Chi. Gusto mo talagang paluhurin ako kay Shenlin, mag-toast at humingi ng tawad. Gu Henji, totoo bang tinuturing mo siyang kaibigan mo? Ideya niya to, di ba? Gusto niya mapahiya, ako sa kasal ko. Ikaw lang talagang, ganyang ka-inosenteng bata ang papayag dyan. Mukhang, nung pinadampot kita, ng pulis dati, hindi ka pa natuto. Tingnan mo, sinabi ko na nga ba, tama na naman ako. Yang ugali niya na parang spoiled na rich kid. Kung ibang tao yan, hindi talaga matitiis. Ikaw lang talaga, parang Ninja Turtle ang tiyaga mo. Alam ko naman na gusto mo ako. Sa buhay na to, ako lang ang gusto mong mapangasawa. Dati na, gusto ko pa sana. Bigyan ka ulit ng isa pang pagkakataon. Kaso nga lang, hindi mo talaga sinunggaban. O, lahat tumingin maigi. Ano to? Ito si Ruan Dalaga, at si Go Hengay, private nila to na mga picture. Sayang, pictures lang meron. Hindi natin naririnig ang boses ni ate, na napakaganda pa naman pakinggan. Ngayon, alam na ng lahat ng mga kilalang tao dito sa buong Jinshai kung anong klaseng ugali mo talaga. Wala nang ibang magpapakilala pa sa'yo. Maliban sa akin, wala na talagang gustong kumuha sa'yo. Huwag kang bastos na parang binigyan ka na ng mukha pero ayaw mong respetuhin. Sa kasal pa mismo, ginamit mo pa yung mga private na larawan para takutin ako. Gu Henji, ang cute mo pa naman pero bagay. Sayong mabulok sa kulungan. Ay nako, hinahanap lang naman ni Gu Shao ng tao para ma-recover ulit yung video. Nag-abot lang ng konting lagay para medyo maging masaya ang atmosphere. Kita mo, ngayon, mas lively pa nga ang eksena, di ba? Tutal kapag hinubad na ang lahat, pare-pareho lang naman tayo. Ilang litrato lang yan. Di na dapat pinapalaking issue, di ba? Ang pamilya Ruan dito sa Jingxi, sikat at kagalang-galang. Pero tong batang to, lakas ng loob. Nagpakalat pa ng private na pic ni Miss Ruan. Grabe, wala nang takot. Yung bride, mayaman at kilala ang pamilya. Yung groom pa, tagapagmana ng pinakamalaking angkan dito sa Jingxi. Matagal na niyang nililigawan yung bride. Yun ang tunay na matindi. Itong mga loko nag-ingay pa sa kasal. Baka hindi nga nila alam kung saan sila pupulutin. Ngayon, pwede kang lumuhod, mag-toast at mag-sorry. Hayaan mong ang tropa ko ang magsimula ng tuksuhan sa'yo. Tapos, papakasalan kita. O kaya naman, mapapahiya ka ng todo at sa buong buhay mo, wala nang lalaking gugustuhin ka. Ako ang matalik na kaibigan ni Gu Shao. Ikaw ang asawa niya. Kung magtoos ka sa akin, ayos lang yon, parang tama lang naman, di ba? Lahat naman tayo bata pa. Nagpapasaya lang tayo ng gabi, yun lang. Ang damot mo naman. Paano mo kami mahihikayat na ituring kang ate ng barkada? Tama yan. Ganun nga. Hindi pwede na hindi mo bigyan ng respeto si Gu Shao. Narinig mo ba? Bilisan mo na. Sinadya mong inisin ako. Gusto mo lang naman. Napabigat ko to sa isip ko. Balak mo lang akong paikutin, di ba? Pinlano mo lahat ng ito. Para lang, mapasuko mo ako sa harap mo. Binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mong sobrahan. Walang pwedeng manakit kay Tangtang. Ay, ito na naman ang cute na to. Sino ba talaga siya? Siya ang asawa ko. Baka magsama ka pa ng iba. Tumigil ka nga sa kakatawa, Ruan Tang. Sa tulad kong, top tier na elite guy, ang tagal na nating magkasama. Grabe, sa sobrang gutom mo ba? Pati itong cute na to kinain mo na. Basta bumalik ka lang. Mamamahalin pa rin kita. Ruan Tang.
Naghanap ka pa ng cute kunwari asawa. Pareho lang yan sa paglalandi sa harap ng tao. Anong pinagkaiba nun? Si Gusiao nga sa amin, ginawa mong pabuong-abuong. Wala ka talagang hiya. Pero si Gusiao, maihiya pa. Grabe, sinasabi pa niya, yung tagapagmana ng Chi family, cute boy lang daw. Pati mga padrino ng Go at Ruan family, hindi ng ahas, magsalita ng ganon. Paano siya nagkaroon ng ganong kapal ng mukha? Pinalaki ng Go family mula bata pa, dahil para talaga sa arranged marriage na to. Sayang lang lahat ng effort nila. Ruan Tang, ikaw. Kayong dalawang cute. Basta-basta na lang pumasok dito. Nagwala pa sa kasal ko. Tapos umaasang may ilang litrato lang. Mapapaikot niyo na ako. Unang lesson sa buhay mayaman. Kung hindi mo dapat makita, huwag mong tingnan. Kung hindi mo dapat marinig, huwag kang makinig. Kunin niyo lahat ng mga litrato. Gu Henye. Paulit-ulit ka nang inaabala ang misis ko. Ngayon, hindi mo pa mahinto. Ginulo mo pa ang kasal ko. Talagang hindi mo yata. Ginagalang ang pamilya kinamin, ano? Hindi ba't ikaw lang naman ang inarkila ni Ruan Tang na artista? Ang kapal ng mukha mo na sipain pa ako. Ako ang tagapagmana ng pamilya Gu. May pangalan ako, may posisyon ako. Ikaw, ano ka ba? Tay, nay, tatanggapin niyo ba na? Basta na lang bugbugin ako ng ibang tao. Tay, Huwag mo akong tawaging, Tay. Gusiao, kalma ka muna. Yang taong yan. Pinalayas na sa pamilya Go. Wala na siyang relasyon sa amin. Nagkaroon siya ng lakas ng loob kang saktan. Ako na mismo ang magpaparusa sa kanya. tunay nga siyang si Gusiao. Tingnan niyo ng maigi. Hindi ka talaga anak ko sa dugo. Impossible. Paano naman akong magiging ampon? Hindi pwede. Gu Henji. Hindi ko akalaing totoo pala na ampun ka lang ng pamilya Gu. Hindi ko alam. Kailanman hindi nila nasabi sa akin na ampon lang pala ako. Ibig sabihin, ikaw, ang panganay ng pamilya Ki. Ikaw. Talagang pinakasalan mo siya. Ruan Tang. Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang fiancé ko. Bakit ka magpapakasal sa iba? Binigyan ka na ni Tang Tang ng pagkakataon. Sayang at hindi mo pinahalagahan. Ang pamilya Go, inalagaan ka ng 25 taon. Binigyan ka ng marangyang buhay at mga koneksyon. Matagal ka na naming nabayaran. Ngayon, tamang-tama. Nandito lahat ng mga bigati ng Jing City. Formal kong inaanunsyo na ikaw, Go Hengay, hindi ka nakabilang sa pamilya Go. Simula ngayon, lahat ng gagawin mo ay wala nang kinalaman sa pamilya Go. Gu Henye. Tapos na ang usapan mo sa pamilya Gu, di ba? Ngayon siguro, panahon na para pag-usapan natin ang sa ating dalawa. Sa kayong tungkol sa pamilya Ruan pa. Pamilya Ruan? Ibig mong sabihin, yung pinakahiwagang pamilya Ruan dito sa Maynila. So ikaw pala. Ikaw yung panganay na anak ng pamilya Ruan. Impossible. Hindi, imposibleng mangyari yon. Gusiao. Lahat ng ito, balak ni Gu Henji to. Wala kaming kinalaman. Pati yung video siya ang nag-ayos niyan. Nandito ang lahat ng original na files. Linlin. Di ba ikaw yung nagsabi na, dapat bigyan ng leksyon si Ruan Tang? Nagsisinungaling ka, babae rin ako. Alam ko kung gaano kahalaga ang reputasyon para sa babae. Paano ko naman magagawang lokohin si Ruan Tang tungkol sa kanyang puri, Gu Henji? Huwag mo ako idamay. Oo nga, Gusiao. Ginawa lang namin kasi napilitan kami. Kahit 10 buhay pa ang meron kami, hindi ko pa rin kakayanin. Apihin si MS, Ruan na panganay. Tang-tang. Anong gusto mong gawin sa kanila? Tumawag sa pulis. Iproseso ayon sa batas. Ang sugat sa katawan, pwedeng gumaling. Pero ang tala ng kaso, makakasama nila habang buhay. Hindi. Bata pa ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Hindi ako pwedeng magkaroon ng record sa kaso. Kasalanan mo to, tanga kang bata ka. Kung hindi lang mayaman ang pamilya Gu, sa'yo ba ako ikot? Peke ka, manloloko, galit ako sa'yo. Lumayo ka sakin. Tay. Alam kong nagkamali ako. Ngayon ko lang talaga, nakita ang tunay nilang ugali. Tay. Handa na akong pakasalan si Ruan Tang.
Simula ngayon, kahit anong sabihin nyo, susundin ko lahat. Please, huwag niyong palayasin ako. Huli na. Tang-tang. Alam ko, lahat ng ginawa mong to, para lang ipakita sa akin ang katotohanan. At para seryosohin ko ang relasyon natin, di ba? Ngayon, alam ko na talagang nagkamali ako. Pangako, mula ngayon, aayusin ko na ang pakikitungo ko sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Layuan mo ako. Huwag mo hawakan-hawakan o bastusin ang asawa ko. Tang-tang. Alam ko talaga na nagkamali ako. Simula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang si Shenlin na cute na to, magdulot ng sama ng loob sa'yo. Pangako, babawi talaga ako at mananatili ako sa'yo. Nangangako ako. Mula ngayon, siguradong magiging mabait na ako sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi na ako muling makikihalubilo sa mga barkada kong yon na puro kalokohan lang. Tang-tang. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hindi naman talaga alam mong nagkamali ka eh. Alam mo lang na malapit ka ng mamatay. Wala kang trabaho, wala kang diploma, wala kang koneksyon. Hindi ka naman taga-Gujia, wala kang kahit ano. Ngayon ka pa nagsisisi. Huli na. Pinapangako ko. Simula ngayon siguradong hinding-hindi ko na lalapitan pa si Shenlin na cute na yon. Bakit ayaw mo akong patawarin? Ayokong mabilanggo. Pa. Ayokong mabilanggo. Ayokong makulong. Tang-tang. Ayokong mabilanggo. Ruantang. Ayokong makulong. Ruantang. Bitawan mo ako. Ako ang tagapagmana ng Gujia. Noong una kitang makita, simula noon, palagi ko nang hinihintay ang araw na ito. Tang-tang. Alam ko ang mga alalahanin mo. Nangangako ako. Para sa'yo, tapat ako, pangako yan. Walang bagay na ganap na sigurado sa mundo. Pero sino ba ang makakapagsabi ng tiyak? Imbes na mag-alala sa hinaharap, mas mabuti pang pahalagahan natin ang ngayon. Key 6. Buhay mag-asawa na tayo ngayon. Sana marami pa akong matutunan sa'yo.